Bato, hindi pa huhuli ng buhay. General Torre, naghahanda na para pusasan si Bato. You are lying! Come again, sir? You are lying! Matatandaan po natin na mga kababayan, mga ka-explore na itong si Senator Bato, matapang. Handa raw harapin ang ICC. Parang si Duterte noon, ganun din, ano? Ang sabi naman ni dating Pangulong Duterte, hinamon pa nga niya ang ICC para ipa-aresto siya. Agad-agad, agad-agad. Itong si Bato naman ay naghahamon din. Ang sabi ni Bato, let's get it on. At hinamon din niya itong si dating Senator Trillanes na, sige, Trillanes, sumama ka pa. At ikaw ang magposa sa akin. Yan ang banat po ni Senator Bato. Pero pagkatapos po ng pagka-aresto kay Duterte, mukha yatang nagbago. Oo, nagbago yata ang timpla po ni Bato. Ano? Kung dati, sinasabi niya na sasamahan niya si Duterte sa dahig para kahit papaano daw maalagahan niya yung matanda. Ano? Bakit parang ano na natatakot na yata siya. Pinabayaan na ni Bato si Duterte. Ganun ba yun? Napabayaan or pinabayaan na ni Senator Bato itong si dating Pangulong Duterte, kung saan sinasabi niya noon na mabuti nga daw dahil kung magkasama sila sa dahig sa Netherlands, maaalagaan niya ang matanda, no? Buti pa pakinggan po natin yung panayam kay Senator Bato, medyo mahaba-haba ito, kung saan parang nagsisimula ng magtago ang nasabing general at ngayon ay senador ng Pilipinas. Senador nga ba ng Pilipinas? Okay, sige, pakinggan po natin sabay-sabay. Ano po? Sir, kamusta na kayo? Okay lang. Okay lang. Siya sa Pilipinas. Sir, nandito ba kayo? Nandito ba kayo? Sir, dito po. Nandito pa kayo? Secret! Secret! So, bakit secret? Pwedeng nasa abroad na kayo? Secret! Secret! Sir, seryoso? Sikreto, sir? Dito lang ako. Dito lang sa Pilipinas. Secret tayo. Bakit tayo umalis sa Pilipinas? Sir, sabi po kasi ni SP Cheese na yun nga daw po, kung sakasakali daw, okay daw po kayo na magstay dito sa Senate para magkanlong. Sir, hingi lang po kami sana ng reaction po ninyo. Nagpasalamat ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I'm still a senator of this republic. So, yan na nagpapakita na ang Senado as an institution ay merong naninindigan kung ano ang tama. Pero sir, para po sa inyo, option po talaga yun? Balak niya sir, o secret niya rin ba yun? Ano po? Malaking option yan. Malaking option yan para sa akin na napaka-kuha yan. It's magandang kuha dyan sa akin option. Dahil nga, hindi ka na pwedeng huliin napag-adya ka sa loob. At dapat respetuhin nila yung Senate as an institution. So, maganda yung para sa akin. Sir, sabi ng mga kritiko nyo, si Congressman Manuel tsaka yung iba, dapat daw hindi kayo... Sino congressman? Sino congressman? Sila Congressman Manuel, sir, dapat daw hindi daw kayo protektahan po ng Senado. What do you expect from those people? Sabihin mo, mag-senador mo na siya para pakinggan ni Chisis Cudero yung kanyang yung kanyang kagustuhan. Sabihin mo, mag-senador ka muna, Manuel, para pakinggan ka ni SP. Baka tanong. Sir, si Ate Nympha po. Sir, pero sir, doon lang po sa sinabi ni SP, meron naman siyang clarification na hindi kayo habang panahon na pwedeng mag-sanctuary sa Senate only until masagad ninyo yung lahat ng legal remedies. Are you okay with that po? Yes, hindi ko naman sinasabi na forever ako mag-standby dyan. So, meron pa rin, hanap pa rin tayo ibang courses of action na pwedeng gawin. Yun nga lang, hinintay lang natin yung maging desisyon ng Supreme Court. Kung ito ay pabor o hindi pabor sa atin, then we will make our
one of our next move kung ano maging decision ng Supreme Court. So hindi kasama sa course of action na sa courses of action na kino-consider ninyo yung pagtatago. Sir, kasi di ba, like si Senator Ping Lacson noon, hindi nagpahuli. Senator Hunasan. Kayo, sir. Pero kasama yan. Sa alin, Kasama yan sa courses of action natin. sa alin yun? Hindi ka- Na hindi kayo susuko? Na hindi kayo susuko? Kasama yan sa kinoconsider natin. Kasama yan sa courses of action na pwedeng gawin. Sen, di ba sabi niyo sir, gusto niyo ring alagaan sana si President Duterte dun sa Dahig, samahan siya. Paano yun sir, kung kayo mag-stay lang dito sa Pilipinas at kung sabi niyo nga maging option niyo yung magtago? Mahirap man daw doon, mahirap man. Ultimo yung anak nga, hindi makalapit. Hindi maka bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. Ako mas more kung ako, na pareho lang kaming detainee. Paano ako makapag-demand ng time na para makasama doon o makiusap na pareho naman kaming detainee. So mukhang mahirap dahil nga sa experience ngayon nila doon, yung mga nandoon ngayon sa Dahig. So sir, paano po ang ginagawa ninyong pag-iingat ngayon? Kasi sir, sabi nga, parang tinelegraph nyo na yung plano ninyo na sa sanctuary kayo dito. Tapos sir, parang meron nang ine-expect na warrant of arrest laban sa inyo. So pwede kayong abangan, anytime pwede na kayong subaybayan ng PNP. That's part of my... hindi naman ko ganun hirap na mag-elaborate sa inyo eh. Wala ko mag-elaborate sa inyo yan. Nag-aral ba kami sa PMA ng military strategy, mga principles of war, diba? Pinag-aralan namin yan sa PMA. Kaya, intindihin na lang ninyo kung ano yung sinasabi ko. Sir, linawin ko lang, bakit biglang parang naging option ngayon yung hindi pagsuko? Tama ba ako naintindi? Pero kung wala tayong makita na hostesya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Titignan natin. Kung mayroong makita natin may glimmer of hope na yung Supreme Court ay talagang panindigan niya yung kanyang pagiging independent. Mayroon na ipapakitang magtatayo na yung Senado kung anong dapat din na I will evaluate. As I've said, I will cross the bridge when I get there. Pag yung option na hindi ka susuko, meaning, Sen, you will stay for a long time here inside the Senate, sir? Most likely. Sir, para sa inyo po ba sir, ang magiging katanggap-tanggap lang na desisyon ng Supreme Court, yung magiging favorable po sa inyo? Hindi naman ganon. Titingnan natin kung ano yung basis sa kanilang desisyon. Okay. Yun lang naman sa atin. Hindi naman pwedeng diktahan mo yung Supreme Court. Okay. Kung talagang talo tayo, then accept the fact that you lost the case. Sabi natin, parang magmakita tayo na merong tayong maamoy na hindi maganda, then let me decide it for myself. Sir, sorry, isa na lang from me. Sinayaan po ito. Sir, yung sabi mo na kinoconsider mo magtatagal ka sa Senate dahil ayaw mong sumuko, you think that will sit well with SP Cheese? Sabi niya, papayagan ka lang niya habang ini-exhaust mo yung legal remedies, but at some point, haharapin mo yung kaso. Kayo sabi niyo kanina, huwag ko itelegraph yung aking mga plano, tapos ngayon. Ayan, medyo napakahaba po. Kaya hanggang dito na lang po tayo muna, ano? Narinig niyo po ba? May mga time na parang nagkakandabulol si Senator Bato. Mga ka-explore, kung tutuluyan talaga ni Bato ang magtago, siguradong muli na naman pong masusubukan ang pagiging hunter po ni General Torre, ano? Matatandaan po natin na si Kibuloy po ay hindi po tinantanan, hindi po sinanto, hindi po tinigilan, ano? Hanggat hindi masakote. At ganun din po si dating Pangulong Duterte, hindi rin po inatrasan hanggang maisakay po sa eroplano. Si Bato pa kaya? Sa tingin nyo, uurungan niya itong si Bato? Pag itinuloy ni Bato ang balak po na magtago, pag lumabas na po yung warrant of arrest na galing po sa ICC na ipapatupad naman po,
ng Interpol, kasama po ng ating Philippine National Police, siguradong magkakasubukan na naman sila. Masusubukan na naman po, gaya ng sabi ko kanina, masusubukan na naman po yung pagiging hunter po ni General Nicolas Torre III. III ba yun? Basta General Torre lang. Walang sinasanto eh. Ibang klase ang pagiging matapang nitong si General Torre. Tapang na sumusunod sa batas. Ibang klase talaga. Oo. Iba kasi yung tapang na wala sa ayos at labag sa batas, di po ba? O siya, sige, abangan na lang po natin yung mga susunod pang kabanata po ng buhay o kwento po ni Senator Bato de la Rosa at ni PNP Chief General Nicolas Torre. Tinawag ko na po siyang PNP Chief kasi sa tingin ko deserve naman po ni General Torre ang mga magiging next PNP Chief. Alright? For public opinion, bukas po ang ating comment section para sa inyo mga ka-explore. Maraming salamat po sa panonood.